kahit na si Superman siguro, si Batman, si Robin, okay, hindi mga kapatid, wala siyang powers para isa-isahin niya ang lahat doon. Hindi ka Superman para isa-isahin mo, lalo na yung mga departamento na interesado ka. Sa dami nga po niya ng mga linyang yan. Boboto ka na lang na hindi mo man lang inaalam. Kasi nga, natitiwala ka doon sa small committee na BICAM. Natitiwala ka sa committee ng corporations chairman ninyo. In the Senate, natitiwala ka kay Chis Escudero. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Ito na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Diba na pinirmahan din po naman niya. Ginagalang ho natin si Congressman Sendanya doon sa kanya pag-abstain. Kasi nga, tama naman siya. Hindi ako bahagi noong budget process hearings kasi nga, siya ay nanumpa lamang bilang kongresista representing Akbayan Party List noon lang pong September. That's a very, very valid point, no? Pero yun nga, ito nga po kasi ngayon, naglabas daw, di ba may nilalabas na papel, kopya daw, ng BICAM report na fill in the blanks. Correct, blanco. Okay. So, ang tanong nga po natin doon, yung papel na iyon na kung saan po naman denying ang ilang miyembro ng BICAM, pati ang leadership ng both houses. Oo, wala daw ganun. Wala daw kung ganun. Walang ganun. Okay, natama naman sila dapat ang magsalita about it. Opo, wala daw pong ganun. At may mga ilan din pong senador na hindi ako pumirma ng BICAM report na may blanco, ha? Right? Okay. Pero, ano ba totoo? Ang totoo, practically po, hindi ka kung nag-BICAM ng overnight. Ganito po lagi yan nag-overnight BICAM sila, ilang araw, yung small group na sinasabi nila. Small committee. Okay. So, alam nyo, kung gaano kahirap yung budget na yan, pagkakakapal ho niyan kung hard copy yan. Kung online yan, maduduling ka dyan, mga kapatid. Line per line yan. Napakahirap po niyan. Talagang kung hindi ka bihasa dyan, hindi ka malaping lakson dyan at ang kanyang staff, mga kapatid, hindi mo malalaman yung saan yung mga insertions sinasabi po nila, yung mga singit-singit at yung pagpapalit ng mga naaprobahan na po ng magkabilang version ho ng budget, no, yung Senate po tsaka ng House. So ito ho yun. So kung nag-small committee kayo, wala pang printing yan kasi impossible mag-print ka ng libro niyan, di ho ba? So nasa soft copy ito, nasa computer, kumbaga. Online. So ngayon, isasalang yan doon, sa session days ninyo sa plenaryo, and maliban doon sa ilang mga bills na aaprubahan nyo, isasalang yung notification nito. At dito po, mukhang walang nangyari nominal voting. At dito rin nga po, nakita ko po ang attendance mismo, kaya ko alam na present doon si Ginoong Sendanya kasi nakakuha ko ng attendance. At totoo po na wala doon si Congressman Ungab. At ang marka po sa kanya ay absent without notice. At marami-rami sila. Opo, kasi po yung absent without notice, hindi ka nagsabi kung ba't di ka makakapunta. Bigla ka na lang nawala. Kaya nga po, napaka-importante pong panukala, absent ka. Di ba? At hindi naman siya nag-iisa. Call nila yun. Karapatan nila yun. Pero sa panahon na aaprubahan mo ang napaka-importanting measure, the most important legislation sa bawat taon ay ang pambansang budget. Dahil napakalaki po ng pera at panahon ng bayan na ginugugol dyan. So, ang punto ho dito is that ikaw na boboto,
bibigyan ka lamang ng notisya sa umaga perhaps na sa order of business na nandito na ratification ng budget based on that BICAM report na sinasabi po nila. Kahit na si Superman siguro, si Batman, si Robin, hindi mga kapatid, wala siyang powers para isa-isahin niya ang lahat doon. So practically, yung sinasabi ko, baby girl, blind ka. Boboto ka na hindi mo alam kung anong pinagbobotohan. Na hindi mo man lang inaalam. That is Kasi nga, why natitiwala ka doon sa small committee na BICAM. Natitiwala ka sa Committee on Appropriations Chairman ninyo. In the Senate, natitiwala ka kay Chis Escudero. At doon sa Committee on Finance Chairman at maging sa Upper Chairman po in the lower house. Nang lumabas yung budget, it is called suboptimal by the President. but it was still signed by the President himself. You know what I'm saying? I know what you're saying. Kaya lang ako, hindi naman ako representative. Hindi naman tayo member ng Kamara. Pero kung ganun nangyari, pinaupo niyo ako doon, tapos hindi ko alam anong pagbobotohan, ang boto ko pa rin siguro, no. Kung ako yun, Kasi bakit aaprubahan natin yan? Hindi nga natin alam. Bakit yes ang vote ko dyan? Hindi nga natin alam kung ano itong pinagbobotohan natin Dahil yung sinasabi mo kanina walang available na materials na naibigay. Kaya blinded sila, walang access online. Sinasabi ni Mr. Sandanya, he can only speak for himself, correct? Tama naman. Hindi niya sure sa ibang mambabatas kung ganun din na nangyari. Wala akong access. Pero just the same, may access ka man. Wala. Hindi ka Superman para isa-isahin mo, lalo na yung mga departamento na interesado ka. Sa dami nga po niya ng mga linyang yan. Kaya nga tayo nagtatanong ngayon mga kapatid, dito po sa ngayon sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Diba na pinirmahan din po naman niya? Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpaka-totoo tayo dito. Dapat pala na-review maigi ito ng Pangulo. Di ba? Kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon ng reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, at dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga, alam niyo na, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero, yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila. Mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Opo, pero hindi Tinanggap, may nag-veto kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. Tinanggalan po ang DepEd, binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado ang presidente, pero inaprobahan niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Kaya ngayon, ito pa rin pinag-uusapan natin itong budget na to. Diba? Na ang dami pong kontrobersya kasi may fill in the blanks. Ngayon po, may pending issue sa kataas-taasang hukuman. At nung last year na budget pa yon, ito daw ngayon may ihaharap ang grupo nila Cielo Magno. Kaya dito po, magpakatotoo po tayo sa isyong ito mga kapatid. There's really something very, very wrong
with our system. Think about it. Think about it. Dito tayo sa totoo. Impeachment, nauwi tayo sa Well budget. said. From impeachment to 2025 budget, pinaka-corrupt na budget, sa akin pinaka hindi malilimutang budget. First time in the history. Naalala ko yung interview natin. Oo, sa taga PhilHealth. First time daw ito na zero subsidy ang PhilHealth sa kasaysayan. Sige po, meron na tayo. Sabi nga ni Dr. Emmanuel Lennon, Ted, easy blood pressure mo. Dok, okay lang po ako. Alam niyo, ako lang po kasi minsan po madalas nadadala ako sa, alam niyo, yung Dinidiinan lang niya, sa ating pero pong okay siya. sa delivery po of the message. You know what I'm saying? I know what you're saying. You become more passionate simply because you would like to, add more, how do you call that? Emphasis? Yes. You wanna add more para emphasis? Para mas maintindihan ng taong bayan kung gaano ka-importante itong isyong ito. Kaya ikaw at ako ngayon, di ba, obligado tayong gumising ng maaga eh. Kahit na masama pakiramdam mo, tatrabaho ka pa rin eh. Bakit? No work, no pay ang iba. Di ba? Bakit? Kinakailangan bunuin natin tong pambansang budget eh. Na binuo, ginawa ng mga taong ito. Yan ang masakit sa kalooban natin. There's really something terribly wrong dito po sa ating sistemang ito. Ngayon, I think ang Philippine Star, ang kanila pong editorial, Yes, ang ganda. Anong title? Oo, ang title, ang ganda. Anong sabi? Oo, parang Anong title? mas naintindihan natin ngayon yung mga sinabi mo kanina. Ang title, Abuse of Power. Sa dulong bahagi, sabi dito, the abuse of the legislative power of the purse, particularly by the bicameral conference, cannot be allowed to persist. The executive must work with the legislature to prevent a repeat of this abuse. Opo, hindi po ba? Kasi nga, hindi transparent ito. Sila lang ito. Sino-sino itong mga taong ito na siyang tanging nagdedesisyon kung saan ilalagay ang perang pinaghirapan ninyo, pinaghirapan natin. Sino-sino itong mga to? Di ba? Iilan lang sila, mga kapatid, na nasunod dito po sa pambansang budget na ito. That's the point of the editorial. And tayo pong lahat na nakikinig, nanonood ngayon, mag-isip-isip po tayo. Kapag hinahayaan natin to, may tuluyan. Kumbaga, mga kapatid, kapag po ganyan na pinauubayan ninyo sa mga taong hindi po lumalantad, para mong, inilagay ang buaya sa kulungan ng mga manok. Hindi ba? Fiesta! Yan o, sitwasyon dito po sa nangyayari sa pambansang budget na ito. Kaya we really need reforms sa ating pong kongreso, sa ating pong legislature in both houses of Congress with all due respect. Kaya po yung pinapanukala, mga kapatid, nitong isang kongresista, the gentleman from Zamboanga City, na lahat daw po ng mga korap, mga kapatid, na mapapatunayan na mga korap sa gobyerno, nasa mampong sangay ay firing squad. Firing squad daw. Sarap pag-usapan natin mamaya yan. Pero ang biro-biro nga ng iba, di magkakaroon shortage sa bala. Hindi, tsaka araw-araw may firing. Hindi mauubos, no? Kung magkano to, yung scheduling. Kaya lang, well, with the system that we have, Yes. mapapanagot ba talaga? Okay. Kahit may ganun pa, Sige. mapapanagot ba talaga Ganun. ang mga magkakamal sa kabanang bayan? Ilan ba ang mga napanagot in the past? Magandang pag-usapan At merong po natin mga yan. muntik mapanagot, pero bumabali, di ba? Nag-iiba bigla. So mamaya pag-uusapan natin yung baby girl dahil ngayon pala tayo nag-iinit. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa yan yung think about it, ha? Hindi pa yan yun, A31. But definitely, mga kapatid, ito hong pinag-uusapan natin na pambansang budget. Si Senator Ping kahapon nagbigay na po ng kanyang reaksyon, di ba? Ano sinasabi ni Senator Ping dito? Alright, ano sinasabi niya rito? Ang Ano sabi ni niya? Senator Ping Lacson sa kanya pong X account, the BICAM report containing blank
appropriations and reportedly signed by the bicameral conference committee members looks like repeat of the 2019 GAA when FPRRD vetoed 95.3 billion pesos upon the Soto-led Senate strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that were not reflected in a ratified BICAM report. The big difference now is nobody among the present senators, ulitin ko lang ha, nobody among the present senators dared and cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy is now brewing. The Filipino taxpayers deserve an explanation. An examination of the enrolled bill printed by the House of Representatives and comparing it with the ratified BICAM report will expose those responsible. Sabi nga sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Paliwanag nyo. Now na. Sabi rin sa Kailan pelikula. tumayo ni isa? Sabi rin sa 24 kayo pelikula. dyan? Oo, sabi rin sa pelikula, pwede second chance. One more chance. Hindi. Nakailang chances na? Alam mo, sa totoo lang Nakailang chances na yan eh. hindi lang natuyo yung t-shirt ko nilaban yung Sanso Soto ngayon. Anong title? Ano ang t-shirt ko? Ano Ano nakalagay? nakalagay? Ang nakalagay sa t-shirt ko, hindi ko lang, sayang, hindi umabot Ate Dine. Ano nakalagay? Nakalagay po, bold letters. Enough is enough. Congressman, meron pong inilabas na papel si Congressman Ungab, dating Committee on Appropriations Chair. Sinasabi nga na yung pong BICAM report ay may mga blanco na mga provision. Ito ho ba'y inyong kinakatigan? Ano po ang inyong informasyon dito, Congressman? Kahapon po, na-review din po namin kasi sinasabi po nila na meron na po kami nakuha yung individual members ng House of Reps na physical copy of the GAA. So that we are checking now, Manong Ted. So wala pa kayong informasyon? Wala po kami informasyon. Apo, hindi niyo mako-confirm ito o hindi pa ho, kasi hindi niyo pa ho ito nakikita na may kopya ho kayo? Yung physical copy po, hindi pa po namin nakikita. Kahit everyday po akong pumapasok sa session, Manong. Oo, kasi Kasi ang sinasabi po nila ay nakuha daw po doon sa mga present during session. Congressman, ano po ang inyong boto sa budget bill nang ito po'y inaprubahan po noong pong 11 ng Enero? Ayan. Disyembre. Ano po ang inyong naging boto po doon sa pagsalang po ng Bicameral Conference Committee report ratifying the proposed budget? What was your vote? Simulan po ang kwento ng anong nung araw na tayo ay nag-take ng oath noong September 25. So, nung araw din po na yun, nagbotohan po ang House of Representatives sa budget. No? So, on the last day, bumoto ang House of Reps at ako ay nag-oath after yung vote na yun. So, hindi po tayo nakaboto doon sa unang round ng voting September 25. Hindi, Congressman. I'm talking about the votation done last December 11. Opo, Manong, if you may let me complete my kwento, Manong. Kaya para lang po mag-build yung ating success na kung bakit ganun po yung boto natin nung dumating po tayo sa vote noong December. Ang boto po natin ay tayo po ay nag-abstain kasi hindi po tayo naging bahagi yung prosesong ito ng GAA for 2025, Manong. Ayun, so abstain po on record ang inyong vote. Yes po, Manong. Okay, opo. Because if you noticed, no, di ho ba but you were present during the deliberation po dito pong yung ratification ng BICAM report on the budget, di po ba? You were present, right? Okay, you were present. Opo. Hindi ho ba dyan sa Kamara, lagi ho kayong may advance copy ng order of business, di po ba? Sa bawat araw po ng plenary session, no, may order of business. Opo, at nakalagay nga doon yung mga aaprubahan yung panukala, kasama po dito yung ratification ng pambansang budget. Yung po sinasabi na kung may kopya ka
ng BICAM report is physically impossible na maibigay sa inyo ng House leadership kasi you have to print thousands of copies, di ba? Opo, Pages. po ito. Opo. Right? Kaya nga, during the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Manong Ted, select po natin yung ating pong sarili kasi meron pong online na process po ng pag-disseminate ng both order of business, kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, hindi po na, yung naging boto natin na yun is to abstain kasi nga po, una hindi tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang nitong September, hindi ho kayo bahagi ng budget process na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito ng Kongreso, lower house, to ratify or not the BICAM report, mismo po sa online ng Kamara, hindi pa available yung BICAM report. Tama po? Do you confirm that? Yan po yung aking nakita po mula po sa ating pag-checkahan. Tama. As of checking yesterday. Tama di po ba? Kasi, kasi po yung... Congressman, opo, kaya ho natin, kaya natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. Dati-rati po kasi na hindi pa online yan, yung mga order business na yan, hard copy, yung papel. Dito po kasi ngayon, online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya. Hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo malapit isang dahilan po yun. Kaya po tayo dito po sa ratification na ito. Opo. Just to answer my question, sir, please. Walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manong Ted, po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po? Yan po yung aking karanasan. Opo. Opo. Para lang humalaman natin na boboto ka, blind ka eh. Right? Blind ka eh. Paano ka boboto sa isang importanteng panukala na hindi mo man lang nasilip? Kaya nga yung sinasabi ng mga insertions, mga pagbabago, doon na nga po iyon ang sinasabi ho dito na nangyari, di ba? Opo, kaya po nga, ang nangyari ngayon, may naglalabas namang sinasabing blanco yan. Gusto namin malaman, yung blanco na yun, kailan nakuha yung kopyang yun? Kung the fact na during the actual voting day, that is December 11, opo, wala pang available copy even online. Di po ba, Congressman? Wala po akong access at that point. Opo. Yung bang walang access, ikaw lang? O sa buong Kamara yon na kapwa nyo kongresista po wala pong access dito po sa online copy nito pong soft copy po ng BICAM report? I cannot speak, Manong Ted, for other members of the House, pero yan po yung aking karanasan. Kaya sinasabi ko as far as I know, as far as I'm concerned, during that point po, wala po tayong access. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa, Congressman Percy Sandanya ng Grupong Akbayan. Salamat po, sir.